Magandang hapon po, Sir Roel, at maaari niyo pong ikwento kay Attorney JV kung ano pong pinagmulan po nito. Bale, nagsimula kasi yan, ma'am, nung yung Pakistani na nag-add sa akin, inaccept ko. Tapos, nag-message sa akin na misis ko daw, tungkol daw sa misis ko. Ang misis ko daw, may black mark sa likod. Totoo naman yun. Okay. Naano sa isip ko, paano niya nalaman yun na ang sekreto ng misis ko. Pero yung mga mini-messages sa akin, pinapasa ko rin sa misis ko. Ano naman sabi ng misis ninyo? Wala saan sinasabi. Marami pang message na binigay sa akin ng Pakistani. Tapos, hindi pa siya umamin. Nung pag-uwi ko ng bahay, may pinakita sa akin yung anak ko na nung nag-video call sila, papakita dapat ng asawa ko yung mga ipapadala dapat, ipapakids. Nakita ng anak ko yung may message na, "My love, I'm waiting." Tapos pinasa ko rin yun sa kanya. Doon na siya umamin na may lalaki siya. Na-booking ninyo. Na-booking siya. Tapos inamin na rin naman po ng inyong asawa na meron nga. Meron na siya. Boyfriend na niya talaga doon. Inamin niyang ganon. Gano'n na kayo katagal nakasal po ng inyong misis? 17 years. 17 years. At nasaang bansa nga po siya ulit ngayon? Riyadh, Saudi. Nasa Saudi Arabia. Kailan pa siya nagsimula doon? Umalis siya dito, December 31, 2020. So nalaman nyo lang nung nag-message sa inyo yung Pakistani, doon nagsimula yung inyong pagdududa. So kung hindi nag-message yung Pakistani, wala kayong sospecha na ganitong nangyayari na? Meron, sir. Meron din? Meron na. Bakit? Nag-iba na ba yung trato iba na, sa sir. inyo? Iba na. Ibang-iba na. Ibang-iba na talaga? Halos hindi ko na siya makawasap. Tapos pagka nag-wasap kami sa video call, may tumatawag lagi. Sinasabi niya lagi kaibigan niya. Pero nung huli, inamin niya na yun pala yung palagoyo niya. Sir, paano nyo naman nakuha itong mga litrato na binigay nyo kay Shari? Pinapasa sa akin ng boyfriend niya. So yung mismong Pakistani rin? Talagang sinesend sa'yo, parang pinagmamayabang niya pa, ganon? Siguro nakagalit sa na sabi kasi ng misis ko, hiniwala yan na. Kaya pinapakita niya yung so gusto niya talagang sirain na yung relasyon ninyo? Baka sabi niya, baka hindi ko pa alam. Ma'am Gina, magandang hapon. Si Attorney JV to ng AXIS Party List. Ma'am Gina, ano pong masasabi niyo, ma'am, doon sa laysay ni Sir Roel? Opo, lahat po yan totoo. So inaamin po ni Ma'am Gina Arhel itong pangyayaring to. Ma'am, pwede ba namin matanong, bakit niyo naman nagawa to dito sa inyong mister? Ang simula po kasi yan, parang natukso lang din ako sa salita. At saka sa pag may problema ka, na parang wala ka mo pag-sharean, tapos solo mo. Parang dyan po yung... Doon siya nagsimula? Opo. Ma'am, hanggang ngayon po ba kayo pa rin nung itong Pakistani? Hindi na po. Hindi na. Ito lang ba yung nakarelasyon nyo dyan? Oo. Wala pong iba. Sinungaling po yun. At since inaamin naman po ni Ma'am Gina Arhel, ma'am, baka may gusto kayong sabihin dito sa inyo pong mister. Sinasabi ko po sa kanya na masakit itong ginawa ko sa kanya. At saka wala na akong pagmumukha na ipapakita sa kanya. Ang sa akin lang, kung galit sa akin yung mga anak ko, hindi ko naman po masisi yung mga anak ko dahil sa nagawa kong kasalanan. Dahil po sa nagawa ko na to, pinagsisihan ko naman po. Bakit mo nagawa yan sa akin? Nagpapakahirap ko dito sa mga bata. Sa hanap buhay. Hanap buhay, bahay lang ako. Ba't mo nagawa yan? Hanggang makarating tayo dito. Kasi sinungaling ka. Lahat-lahat na hinahala ko sa'yo, totoo. Napakasinungaling mo. Kung hindi ka pa mahuli ng anak mo, hindi ka pa umamin. Kada video call natin, may tumatawag, sinasabi mo, kaibigan mo. Tuwing labas mo, sinasabi mo, kasama mo, kaibigan mo. Oo, tuwing labas ko, kaibigan ko naman yung mga kasama ko. Sinungaling ka talaga. Nakausap niyo na po, ma'am, yung mga anak po ninyo? Sa ngayon po, tinawagan ko kaninang umaga. Yung ang pangalawa lang po yung nakausap ko. Ano po bang pinaka-purpose? Bakit po kayo pumunta sa ibang bansa? Gawa nga po sa mga bata, pagtulungan yung dapat pangarap sa buhay. At saka yung para sa mga bata na masuporta. Ngayon, anong ginawa mo? Anong ginawa mo ngayon? Oo, alam ko. Yan ang sinasabi mo lagi para sa pangarap natin. Kaya andyan ka. Oo, alam ko. Nagkabali ako sa'yo. Tsaka, kaya nga, tinigil ko kasi hindi ko na kinayanan. Sinasabi dahil sa mo, konsensya ko. 4 na buwan lang kayo? Tapos may sinabi ka naman, 5? Ano ba talaga ang totoo? Totoo. Kasi nung November 29, nahuli na kita. Na may kausap pa na nagbibihis ka pa lang. Yun na pala yun. Pinagsinungalingan mo pa. Panay katanggi. Anong buwan na ngayon?
Mula nung November. Hindi pa kami noon nag-uumpisa. Kumbaga, message lang yon. Nagsisend lang yon ng message, tumatawag lang yon. Hindi pa kami noon nagkikita. In-entertain mo. Dahil gusto mo. Hindi pa kami noon nagkikita. Tingnan mo nangyari. Rogie, nandito ngayon na narinig mo yung usapan ng inyong mga magulang, nanay at tatay. Baka may gusto kang sabihin sa inyong nanay kasi parang kanina wala ka atang load. Wala din naman po ako masasabi sa kanya. Dahil po sa ginawa niyang ganyan. Kahit po ako masama yung loob ko sa kanya. Oo, inaamin ko nagkamali ako. Sana mapatawad nila ako ng mga anak ko. Kahit sa ano ko po, hindi po ako makapaniwala naman nagawa ko po ito sa pamilya ko kasi dahil pumunta po ako dito para sa pamilya ko tapos ngayon nagawa ko ng ganito. Sir, lumapit kayo dito sa tanggapan ni Senator. Ano po ang gusto nyong mangyari ngayon? Gusto ko po sana siyang mapauwi, sir. Mapauwi. Makasuhan, makulong, matanggalan ng passport. Under our laws, na kung mga ganyang klaseng insidente, usually ang kinakaso dyan is adultery. No? Nag-engage ka into a sexual act to a man, not your husband. Pero ang issue po natin ngayon dyan is yung act po kasi ay nangyari sa ibang bansa. Okay? Hindi po siya nangyari sa Pilipinas, and the jurisdiction of our courts, yung kapangyarihan po ng ating mga korte na mag-issue ng mga parusa ay limited lamang po dun sa mga krimen na nangyari dito sa ating bansa. Okay? So, pag-aaralan natin ha, Shari, kung ano yung pwede nating i-file dyan na other action. Siguro yung criminal laws natin, I have to be frank, sir ha. Aminin ko sa inyo, medyo malabo doon kasi nga nangyari siya sa ibang bansa. Okay. Now, yung isa pang gusto ninyo is yung parang gusto nyong ibalik na siya dito sa Pilipinas. Mayroong administrative yan, no? We can come up with an administrative complaint. Bale sasabihin ninyo na yung isa nating OFW nasa ibang bansa and apparently she's doing illegal activities sa ibang bansa, no? So hindi na siya nararapat na nandun sa ibang bansa kasi nakaka-apekto na sa pangalan ng ating hindi lang sa ating bansa pero sa mga ibang OFWs po natin. Okay? So doon pwede po natin, no, baka makahanap tayo ng ground doon na makabalik na siya dito sa Pilipinas. Okay? Now, kung ano po ang haharapin niya dito sa Pilipinas, yun, Shari, I have to be honest, no? Kailangan muna nating pag-aralan yon. At the very least, siguro, ang naisip ko ngayon is yung custody aspect na yung karapatan niya rin sa mga bata. Pero given na parang ipinakita niya na ganito nga yung nagawa niya, makaka-apekto yan dun sa mga hindi lang sa paglaki ng mga bata pero yung psychological experience nila, no? So, ayun sir, no? So far as yung other remedies na meron tayo, we will get back to you. Pero yung criminal aspect, I'm being honest, ibang jurisdiction po yon. Okay? Usually, ang remedy dyan, Shari, is filean mo siya doon kung saan niya na-commit yung crime. Pero ang hirap naman, tayo lilipad sa Saudi para lang mapanagot siya doon sa Saudi. Okay, so masyado, yung logistics, syempre, unreasonable, almost impossible, no? Lilipad tayo doon, pabalik-balik tayo ng Pilipinas, medyo mahirap nga. Actually, ma'am, nakapag-usap po yung staff po namin at yung anak po ninyo na halos ayaw na nga daw po kayong makita dahil na rin po sa mga larawan na nakita po nila na sinesend po ninyo sa Pakistani. Masakit po Hindi daw po ako yun. nagsisend. Okay. Hindi po ako nagsisend. May Hindi mga- ko po lubos, hindi ko po yan na alam na kinukuhanan niya ako ng ganyang video. Okay. Hindi ko po yan alam. Nagulat lang po ako na ganyan sinesend niya dyan sa asawa ko. Okay po. Na sinesend po ng asawa ko sa akin. Opo. Ini-screenshot po ito ni yung boyfriend niyo po. Pakistani. Kapag nagvi-video call po kayo, ini-screenshot po. Tapos yung sinesend po ito sa pamilya po ninyo dito sa Pinas. Rogie, may last message ka sa mami mo? Sana po makauwi na siya. Para lang po sa kapatid namin na bunso. Para hindi po lumaki ng walang nanay ito. Okay na po kami para lang sa sa kapatid po namin. Gusto ko lang mapauwi siya. Sige po. Maraming salamat po, ma'am, at magandang hapon po. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Sige, sir, bigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap po doon at nakamonitor naman din po kami, ha?